Balik kulungan si De Lima. Saksi, si Darlene Kai. Answered prayers. Glorious day. This is the beginning of my vindication. May 2023 nang maakwit ng Muntinlupa RTC Branch 204 si dating Senadora Laila De Lima sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act kaugnay sa kalakalan umano ng droga sa Bilibid. Ang akusasyon noon kay De Lima, tumanggap umano ng 10 milyong piso ang nooy Justice Secretary mula sa drug trade noong 2012 para sa kanyang senatorial campaign. Isa si dating Bureau of Corrections OYC Rafael Ragos sa mga nagdala umano ng pera sa bahay ni De Lima sa Parañaque. Pero kalaunan, binawi ni Ragos ang kanyang testimonya at sinabing tinakot lang daw siya. Sa desisyon ng Muntinlupa RTC Branch 204, lumikha ng reasonable doubt ang pagbawing ito ni Ragos, kaya napawalang sala si De Lima at kanyang aide na si Ronnie Dayan. May I say this to my Pinagtibay ng RTC ang desisyon Hulyo ng taong yun. Ang Solicitor General naghain ng petition for certiorari sa Court of Appeals noong September 2023. Ngayon, lumabas na ang desisyon ng CA 8th Division. Iniutos na ibalik ang kaso sa Muntinlupa RTC Branch 204. Sa desisyon ng CA, sinabing ang tanging basehan lang ng pag-absuelto kay De Lima ay ang Ito, kakapasok lang. Laila De Lima. De Lima. Sangkot sa isang kaso. Balik na ba sa oblo? O ito, panoorin natin. Galing mismo sa korte. In another administrative case, the Supreme Court disbarred attorney Demosthenes S. Texon for gross misconduct and misappropriating his client's funds in violation of the Code of Professional Responsibility and Accountability. Attorney Texon had received from his client 134 million pesos in just compensation for an expropriation case, but only remitted 53 million pesos, keeping the rest as his attorney's fees and for the alleged senatorial campaign of former Justice Secretary Laila De Lima. A copy of the available pleadings may be downloaded from the public pleadings section of the Supreme Court website. Thank you. Tagam, mukhang nakakarma na kayo sa mga Duterte yung reaksyon ni De Lima dyan, malamang kinakabahan. Tumakbo pa namang senador yan. Ang tanong, mananalo pa ba yan? Ayon dito sa balita, ang sabi, inalmahan ni dating senador Laila De Lima ang pagdawit ng kanyang pangalan sa isang abogadong pinadisbar ng Korte Suprema sa inilabas na press release ng SC. Ngayon lang, yung napanood nyo. Tinanggalan ng lisensyang pagkaabogado si Demosthenes Texon dahil sa paglabag sa Code of Professional Responsibility and Accountability matapos hindi umano ibigay ng buo ang 134 million milyones na naman ang pinag-usapan na pabuya sa kanyang kliyente mula sa isang naipanalong kaso. Sa halip, tinatayang 53 million pesos lamang ang iminigay ni Texon. Aba, nangungupit? Nabuki nga lang. Habang itinabi niya ang natitirang halaga para sa kanyang attorney's fees at umano'y pangangampanya kay De Lima. Kaya pala, lagot ka na. Mariin naman itong itinanggi ng dating senador ay alangan naman aminin. Sus talaga naman. Anya, hindi niya kilala si Texon. At wala siyang natanggap na campaign donation mula sa mga disbar na abogado. Hiniling din ni De Lima sa Supreme Court na huwag na siyang idamay sa kaso ni Texon. Iginiit din niyang maglabas siya ng opisyal na pahayag upang linawin ang issue. Paano nadawit yung pangalan mo kasi dyan? Hiniling ni De Lima na huwag na daw idamay yung pangalan niya. Paano kung nandyan na nga yung pangalan mo? Paano kung yan ang resulta ng investigasyon nila? Malay mo, kinanta ka ng abogado na si Texon. Hindi naman magagawa-gawa yung Supreme Court nang hindi galing sa resulta ng kaso na yan. Lumabas yung pangalan mo na itong si Texon ay ang pera ay ginamit dyan sa pangangampanya. Sa pangangampanya mo. Kaya, De Lima, maganda-handa ka na. Baka naman sisihin mo na naman si Duterte dyan. Baka Duterte na naman ang sisihin dyan. Na
De Lima. Karma.